At sa last video natin, natutunan natin paano mag-approach ng mga different types of market at mga different strategies kung ano yung mga gagawin natin, no? So sa video na to, pag-uusapan naman natin how to handle our objection sa mga clients natin. Okay, so simulan natin. Paano nga ba mag-handle ng objections? Kasi isa ito sa mga importante kasi hindi ibig sabihin na pag nag-object sila, yung mga clients natin, talagang negative na. May mga clients kasi tayo na may encounter na mga sigurista, gusto rin talaga nila malaman kung ano pa yung mga buong detalye ng company natin, and at the same time, gusto nila na malaman din kung paano ka mag-handle ng mga clients kasi they think na meron din sila mga kagaya nila ng mga market na talagang medyo mabusisa, no? Kailangan kumbaga matanong at marami silang gusto pang malaman. So ngayon, pag-uusapan natin ano ba yung mga objections or yung mga frequently asked questions at ano yung mga pwedeng isagot natin sa kanila. Ayan, pwede natin ma-convert into sales. So, handling objections, paano po ba i-handle ito? Kasi karamihan ng mga clients ko, ang dami nilang tanong, and karamihan din ng mga clients ko is somehow interesado naman sila pero nafe-feel ko parang may reason lang kumbaga nag-e-excuse lang sila. Ano ba yung mga pinaka-importante na gagawin dito? 3 F's. Feel, felt, and found. Ano to? Feel, no? Mag-emphasize ka sa mga clients mo. I understand how you feel, no? Kasi tayo as a tao, kumbaga gusto din natin na maramdaman tayo ng kinakausap natin, no? Ang gusto ng tao din talaga is meron lang someone na makiramay sa atin, no? Merong someone na makikinig sa atin. Okay? As a marketer, napaka-importante that you know how their feelings, no? Or ano yung mga feelings nila, maramdaman din natin, no? Pangalawa, felt. Many of my clients have felt the same. Gagamit tayo ng mga third-party influence para talagang maramdaman niya na hindi lang siya nag-iisa. Okay? So marami siya mga kagaya mo dito na mga naka-experience din. Pero, no, found. However, after our meeting, they have found it to be very beneficial. Don't worry, this is a no-commitment meeting. Bale, napaka-importante nitong 3Fs para maramdaman ng clients mo na aside doon, nakaramdam ka sa kanya, nagkaroon kayo ng connections, no? Hindi lang about, hindi ka lang more on pushy type or salesy type. Meron ka ring empathy sa mga clients mo na naka-experience sila ng bad experience, negative experience, or somehow, meron sila mga nadinig na mga ganito sa mga na-experience nila sa mga kakilala nila. Pero, no, since andyan ka, na pina-explain mo sa kanya, na pinaliwanagan mo siya na actually, I feel you, no? I totally understand you kasi ganun din yung naramdaman ko sa simula. Pero, marami din tayong mga clients actually na sa simula, they think na parang hindi to fit for them. Pero, no? Kumbaga, gagamit ka dito ng mga third-party influence kasi marami tayong mga affiliates din na from yung iba, hindi masyadong naniniwala. Pero nung nakita nila na, na-relate nila na, uy, may mga katulad din pala dito na kagaya ko. Okay, mas lalo nilang naintindihan. No? So, kumbaga, mas lalo silang nagkaroon ng deeper connection din sa'yo kasi marami ka rin mga parang napaintindi mo sa kanya ng maayos itong ano natin, no? So, ano nga ba yung mga examples? Eto, I am not interested. No? So, naka-experience na ba kayo nito? So, hindi ibig sabihin na pag hindi na sila interesado is aawayin natin, ha? So, yan po yung iiwasan natin. Wag na wag po tayong mang-away ng mga clients kasi at the end of the day, no, pag nakita niya pa itong secrets, mas lalong tumatak sa kanya at yung mga seaweed products, since maayos yung relationship nyo, no, meron kayong pinagsamahan din, so wala siyang ibang may isip kundi ikaw. Okay? So, paano nga ba sagutin itong I am not interested, no? Like for example, no, it's okay, I understand how you feel. Many of my clients have felt the same. However, after our meeting, they found out that the service I offered is beneficial in helping them create personalized solution and achieving their goals. Kumbaga, maparamdam mo muna sa kanya sa simula na parang, actually, na-feel kita kasi ganun din ako nung may nag-approach sa akin na ganito. Pero, may mga nakakausap din kasi ako, may mga clients din ako na katulad mo din, na sa simula parang hindi nila nakitaan ng value, no? Pero, nung na-explain na sa kanila, they found out na maganda pala yung negosyo. Kumbaga, nung naintindihan nila yung business, nagkaroon sila ng malalim na reason and nakitaan nila yung vision ng company, no? So, kaya sila nagpatuloy kasi nakitaan nila sa sarili nila na etong opportunity pala is pwede rin palang magbigay sa kanila ng financial stability and time freedom, no? So don't worry, since there's no commitment on your part to avail our package, parang dyan pa lang binigyan niya na ng
ng assurance na hindi mo kailangan maglabas kaagad. No, ang importante lang at least makausap kita in Zoom ba, in client meeting, or ma-share ko muna sa iyo itong business bago mo husgahan or bago ka makapag-decide, at least makita mo muna. Kasi baka pag naintindihan mo at nakita mo to, magugustuhan mo at makitaan mo siya ng value na pwede rin makatulong sa financial crisis mo today, no? And so would Wednesday at 11 a.m. or Friday at 2 p.m. work better for you? So imagine sa last part na yun, nagkaroon ka agad ng yung mission. Ano ba yung mission natin? To set an appointment sa mga clients natin. Diba? Napaka-importante niyan kasi pag meron kayong setting appointment, na-close mo siya ng appointment, anong mangyayari niyan? Meron kayong professional na pag-uusapan. So in short, wala siyang ibang gagawin, kundi makikinig sa iyo, mag-uusap talaga kayo, kaysa sa yung tipong nagko-communicate or yung tipong nagchat-chat lang kayo tapos biglang mawawala siya kasi meron na naman siyang gagawin. At least this time, binigay niyo yung oras niya, binigay niyo yung focus niya at attention niya sa iyo para mapag-usapan talaga ng maayos. Okay? So, next, I'm too busy. Ayan, parati natin itong naririnig, di ba? Busy ako, no? Kasi marami akong ginagawa, marami akong pinagkakabalahan. So, paano ba to sagutin yung mga ganitong conversation? Pwede mo sabihin, no problem. It will initially only take 30 minutes. What I do is to keep successful person financially on track while they are busy being successful. So, would Wednesday at 11 a.m. or Friday at 2 p.m. work better for you? Kaya kung mapapansin mo, binigyan ka agad ng parang time frame kung ilang minuto lang tayo pwedeng mag-usap para makita mo na hindi ito aabot ng ilang oras, hindi ito yung mga discussion natin na umaabot ng 3 oras, kakain talaga ng oras mo. Mabilis lang to pag-uusapan natin. Tignan mo muna. Kasi ang ginagawa ko, sakto kasi mga busy. Actually, sakto, may programa ako sa mga busy tao na katulad mo na yun nga yung maganda. Kahit busy ka, pwede ka pa rin makapag-generate dito ng income. So, after nun, na-set mo kaagad or binigyan mo kaagad siya ng option. Guys, napaka-importante ang setting appointment. Wag na wag mong tatanungin kung kailan ka available. The best way is to give them options. Okay? Ikaw mismo yung magbibigay ng options para siya mismo yung pipili kung anong schedule yung aatenan niya. Kasi kung tatanungin mo yung client mo, kailan ka ba available? Alam mo, isasagot niyan sa'yo, magchat-chat lang ako sa'yo kung kailan ako bakante. So, ibig sabihin, yung mga clients natin, wala talaga yung proper commitment na ibibigay sa atin na kung kailan sila bakante. Unless, kung ikaw mismo yung nag-offer sa kanila, nagbigay sa kanila ng schedules upang umattend at upang itong araw na to, talagang naka-professional way yung scheduling nyo na mag-uusap talaga kayo. Okay? Ayan, yung pangatlong objections naman natin, is there a capital or payment? Ito yung lagi kong na-encounter, may babayaran ba dyan? May ilalabas ba akong pera? Ano ba yung pinaka-importante na isasagot pag ganito yung nakikita natin sa mga clients natin or ganito yung mga objections nila? Pag nagtanong sa'yo, is there a capital or payment? Actually, ito talaga yung lagi ko sinasabi. No financial obligation. You can start promoting and earning purely through your effort. We give you free access to tools, trainings, and guidance so you can begin sharing and earning commissions without any upfront cost. No, actually, totoo naman talaga. Libre lang naman yung discussion natin. Hindi rin sila magbabayad kasi no financial commitment din eh. Hindi naman ibig sabihin na pag umattend siya ng Zoom mo or nag-usap kayo, nag-discussion kayo, biglang may bayad ka agad. It's up to them. Para lang silang nag-grocery, bumili lang sila ng mga products kay Seacrest, no? Pag nagustuhan nila, bumili sila ng worth ng ganitong klaseng bundle plan natin. Ano mangyari? Part na sila ng company, member na sila. So, it means kailangan mo nang mapaintindi sa kanila na in the first place, wala naman talaga silang kailangan babayaran. Ang kailangan lang talaga dito is maset mo sila ng appointment para makausap ni coach mo, makausap ng mentor mo, yung client mo, para mapaintindi sa kanya ng maayos. Kasi the moment na maintindihan yan ng client, sigurado ako may magugustuhan yan eh. At pag may nagustuhan yan, sasali at sasali yan. Kaya ang pinaka-importante natin dito, you have to answer their objections properly. Okay? Hindi ibig sabihin na pag nagtanong, di ba, hindi mo na alam ano yung gagawin mo, hindi mo na alam ano yung sasagot mo. Kaya kailangan, napaka-importante, aaralin mo talaga yung negosyo, aaralin mo talaga yung buong detalye para mas makapag-set ka pa ng appointments. And upon setting appointments, you have to give their options. No? You have to give them options. Kung ano ba yung mga araw na pwede silang umattend sa'yo or ano ba yung mga araw na gusto mo silang ipakausap sa mentor mo, kay coach mo. Okay? Para magkaroon sila ng one-on-one discussion para mas lalo nilang maintindihan yung business. Okay?
And sa susunod na video natin guys, marami pa tayong pag-uusapan. Kaya stay tuned ka sa YouTube channel ko. And more power everyone. Maraming salamat. God bless.